Sa mga kapuso nating nagmamaneho, doble ingat po tayo, lalo na ngayong maulan. Asahan na ho na magiging madulas ang mga daan. Yan nga po naging dahilan ang pagka-aksidente ng isang bus na biyaheng Binyan, Laguna kahapon, dyan sa may Alabang Viaduct. Maswerte namang walang nasawi pero mahigit 30 ang nasaktan. Ang insidenteng yan, huli on cam. Kakakit lamang ng Alabang Viaduct ng jackliner bus sa ito nang makuna ng CCTV ng Skyway. Gumewang ito pakaliwa, bunsod ng basang kalsada dahil sa walang tigil na ulat. Kasunod nito ay sumalpok ang bus sa railing ng viaduct bago kumabila ng direksyon at halos tumuwid pa ng Center Island bago bumagsak ng patagilid. Nagtigilan ang mga kasunod na sasakyan. Habang isa-isang naglalabasan ng 60 sakay ng bus, ang siya namang paglabas ang makapal na usok na halos bumalot sa bahaging yun ng Alabang Viaduct, dahilan para mag-atrasa ng mga sasakyan. Ang basang kalsada ang itinurong dahilan ng driver sa aksidente. Pag-apa ko po ng apoy, slide po pa kanan. Mabilis ka daw? Hindi, dahda lang po yun. Hindi po. Anong takbo mo? Mga 60 lang po yun. O, pagkapreno mo, umislide, tapos anong mga susunod na nangyari? Tapos kabi-kabi ko po yung manibela ko pakaliwa. Tapos umaliwa po ulit kami. Inabot ng dilim bago naitabi ang bus at nalinis ang tumapong krudo mula rito. Isinarapan samantala ang southbound lane ng Alabang Viaduct. Madulas yung kalsada doon. Tawa nung nabuhos na langis at yan ay bubuhayin muna namin ng sabon para wala nang additional na aksidente dito. 27 pasaherong dinala sa ospital ng Muntinlupa at 7 dinala sa Asian Hospital. Karamihan nagtamo ng minor injuries maliban sa 2. Ang 30 anyos sa si Ramil Lambitco at ang estudyanteng si Jeremy De Los Santos. Tumila po ng 2 sa pagsalpok ng bus sa railing bago bumagsak sa ibabang bahagi ng expressway. He sustained multiple physical injuries. And the other one also is being monitored for close head injuries. Conscious ba sila pareho? Conscious naman pero a bit drowsy, which is something to look out for. Hawak ngayon ng Highway Patrol Group ang driver. Nangako naman daw ang pamunuan ng jackliner na sasagutin ang lahat ng gastusin ng mga nasaktan sa aksidente. Harap siya sa kasong resulting reckless imprudence resulting to multiple injury ngayon. So detain muna siya ngayon unless inaantay natin yung mga complainant na nasa hospital ngayon. Humihingi po ng tawad sa kanila. Hindi ko din naman po kagustuhan yung nangyaring ganito sa aksidente. At kaugnay po niyang aksidente yan, makakausap natin si Ma'am Sonia Del Mundo, tagapagsalita ng LTFRB. Ma'am Sonia, magandang hapon. Magandang hapon. Yung driver, hawak na ng pulis, ano? Yung jackliner bus ho, may actions taken na po ba ang LTFRB tungkol sa aksidenteng ito? As of now kasi, as of this time, wala pa hong official report na dumarating sa amin. Although I saw that scene sa television kaninang umaga. So ano ho, as a matter of practice, ano ho yung ginagawa ng LTFRB sa tuwing may mangyayaring ganyan? Involving a bus company? Yes. Kung may aksidenteng ganyan, tapos binibigyan sila ng 72 hours within which to file the report of any accident that transpired. So it's up to the bus company to file the report? Yes. Okay. And then mag-investigate na doon. If it's found out na merong malfunction dun sa or walang proper maintenance, nag-fail yung maintenance sa sasakyan, then the operator will be subjected to hearing and then may consequence yun. But if it's the driver, yung negligence ng driver, yung driver ang mananagot. At the same time, kung yung unit na yun lang, in particular, yun ang pwedeng isuspend muna pending investigation kung titignan kung roadworthy ba yung sasakyan o hindi. Mapaparusahan mo ba sila? Yung driver, halimbawa ho, sinasabi niya, kiniklaim niya, madulas ho talaga yung kalsada eh. Pumreno ako, pumalo yung bus pa kanan, sumalpok ako sa railing. Oo. Dun sa, as per yung data dun sa camera, no, meron siyang liability dun sa negligence. Medyo alam niya na slippery yung yung roads, dapat inobserve niya na mag-slow down siya. But well, yun under investigation pa rin naman yun. Kaya bigyan natin siya ng pagkakataon. Yung LTFRB, Motopropyo, pwede ho ba mag-investigate sa mga ganyan? Lalo na ho, may 2 nasaktan and they are quite in serious condition ngayon sa hospital. We will be, kasi meron kaming procedure dyan, no? We will be waiting for the report. But then we will have to show cause also why. And actually, yung mga pasahero, meron silang passenger accident insurance na will have to attend to the
persons injured. Sigurado yun, meron silang Ano ho yung passenger. coverage ng mga passenger accident na yan? Medical expenses lang ba o meron din silang compensation for whatever Medical lang damages? yun eh. Medical lang. Oo. May 75,000 maximum pa yata yun eh. 75,000 maximum per passenger. Depende dun sa injury sustained. Now, sa pag-i-implement ho nun, halimbawa, sinabi naman ho ng jackliner, sasagutin nila, but in the event na hindi ho gawin ng bus company yon, can the LTFRB compel o instruct or command the bus company na sagutin nyo yan? Oh, well, first of all, ang no fault kasi yung insurance nila sa Okay. passenger accident insurance. So, pwedeng madaling mag-claim doon, no? In the meantime, ang bus operators naman will be volunteering themselves to talagang shoulder muna, i-advance muna yung expenses and then they can collect eventually. Okay, mukhang magpapatuloy pa po ng ilang araw yung mga pagulan natin. Baka may payo po kayo sa ating mga motorista, lalo na po yung mga public conveyance natin. Oho. Sa atin mga driver ng public utility vehicles, especially ngayon ng tag-ulan, dapat mag-obserba tayo ng mga safety precautions para mag-slow down tayo kasi madulas nga ang kalye, alam naman natin yan lahat. At mag-observe tayo ng distance between yung sa harapan nating sasakyan para hindi tayo maka-aksidente. Incidentally, Ma'am Sonia, there were at least 3 accidents kahapon lang ho dahil maghapon yung mga pagulan. Kaya it cannot be overemphasized, ika nga ho, na mag-ingat ho tayo sa pagmamaneho. Maraming salamat, Ma'am Sonia. Eventually. Sige, go ahead. Papasalamat ho kami sa on-call kasi nakatulong ho kayo dun sa pagpapagawa ng aming kalye dun na may slippery. Okay. Naayos yun. Alright, ng sige. Maraming salamat po Quezon sa... City. Maraming salamat sa DPWH Quezon City. Naayos na ho And yung problema. salamat po sa inyo. Yun sa LTFRB.